Napansin mo ba, karamihan sa malalaking kaguluhan sa mundo ay sangkot ang Amerika? Bakit kaya? Sa videong ito ay matutunghayan ninyo ang 10 insidente na pangingialam ng USA sa internal affairs ng ibang bansa. Number 10. Kudeta in Iran. Isa sa mga pangunahing sanhi ng kudeta ay ang desisyon ng Prime Minister Mossadegh na magkaroon ng nasyonalisasyon ng langis sa Iran noong 1951. Layo ng pamahalaan ang pagsasagoberno ng pamamahala sa industriya ng langis mula sa pribadong kumpanya o foreign-owned companies. Ang kita ay gagamitin para sa mga proyektong pampubliko at pag-unlad ng ekonomiya. Ngunit nagdulot ito ng pag-alala sa ibang bansa tulad ng Great Britain at US. Ang mga kumpanya kasi ng langis ng mga bansang ito ay malaki ang kitang na ipapasok at naaambag sa kanilang ekonomiya. Dahil dito, ang US at Great Britain ay nagplano ng covert operation o lihim na operasyon na tinatawag nilang Operation Ajax para patalsikin si Prime Minister Mossadegh. Pinondohan ang mga anti-Mossadegh sa Iran at mga mamamahayag o media na nagbibigay suporta sa kudeta. Sa ilalim ng pamumuno ni General Fazlollah Zahedi, kumilos ang mga militar at mga agent ng Central Intelligence Agency or CIA. Nagkaroon ng street protest at kaguluhan at napabagsak nila si Mossadegh noong August 1953. Matapos ang pagpapatalsik sa Prime Minister, inuluklok muli sa kapangyarihan si Shah Mohammad Reza Pahlavi at nagkaroon ng pangmatagalang supply ng langis ang mga bansang nasa kanluran tulad ng US. Number 9. Bay of Pigs Invasion. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng United States at Cuba matapos ang Cuban Revolution noong 1959. Si Fidel Castro ang naging leader ng communist government sa bansang ito. Sa kagustuhang patalsikin si Castro at mapabalik sa kapangyarihan ang mga anti-communist Cuban exile, nagplano at namuno ang Central Intelligence Agency sa paggawa ng operasyon. Ang Bay of Pigs ay isang lugar sa Cuba na napili bilang lugar para sa pag-atake at ito ay isang maliit na baybayin. Noong April 17, 1961, nagsimulang maglanding ang mga Cuban exile at CIA trained fighters sa nasabing lugar. Subalit ang operasyon ay nauwi sa malaking pagkatalo. Sila ay napalibutan at tinambangan ng mga tropang loyal kay Castro. Ang kanilang pagkatalo sa Bay of Pigs ay nagdulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng United States at Soviet Union na pangunahing kaalyado ng Cuba. Hinuli ang mga miyembro ng invasion force at ikinulong. Para makalaya ang mga bilanggo ay kinakailangan ang hinihiling ni Castro na $28 million bilang reparations o ang bayad sa pinsala dulot ng gera. Ngunit di agad sila nagtagumpay dahil hindi opisyal na sumuporta ang administrasyon ni John F. Kennedy maging si Eleanor Roosevelt para sa paglikom ng ganong halaga. Sa tulong at masusing negosasyon ni James B. Donovan ay napapayag si Castro na palayain ang mga bilanggo kapalit ng $53 million na halaga ng pagkain at gamot. Naging malinaw na hindi magiging madali ang pagpapatalsik kay Castro at matuturing na kahihiyan ito sa US. Dahil sa pangyayari, mas nadagdagan pa ang kanyang suporta mula sa Cuban citizens at sa kanyang communist government. Number 8. Vietnam War. Nahati sa dalawa ang Vietnam noong panahon ng Cold War. Ang North Vietnam na sumusuporta sa komunismo at ang South Vietnam na sinusuportahan ng United States at ng iba pang Western allies. Sa kagustuhang pigilan ang paglaganap ng komunismo sa buong Southeast Asia, nilayon nilang pabagsakin ang North Vietnam na pinamumunuan ni Ho Chi Minh. Mula pa man noong 1950, ang US ay nagpapadala na ng tulong militar, pinansyal at mga tao. Noong 1965, maraming combat troops ang ipinadala at sa kasakdulan na ng digmaan ay nagdagdag pa ng halos 500,000 Amerikanong sundalo. Nagsagawa din sila ng malawakang airstrike campaigns laban sa mga pasilidad ng komunista. Ito ay isang bahagi ng kanilang pagsisikap na pabagsakin ang mga puwersa ng Vietcong at North Vietnamese Army. Matapos ang pagkakabagsak ng gobyerno ni Ngo Dinh Diem, sinuportahan pa rin ng US ang bagong presidente na si Nguyen Van Chu. Ngunit noong 1968 ay nagkaroon ng Tet Offensive, isang malawakang military campaign na isinasagawa ng mga puwersang komunista ng North Vietnam. Naglunsad ng mga surprise attack sa mga lungsod at military bases sa South Vietnam na siyang dahilan ng maraming casualty sa parehong panig. Nagdulot naman ng malalim na epekto ang pag-iral ng digmaan. Maliban sa maraming sundalong Amerikano ang nasawi, malaki rin ang nagastos ng US at nag-iwan pa ng trauma sa mga veterano. Maraming Amerikano ang namulat sa pangyayari at nagprotesta dahilan upang mag-withdraw ang US sa digmaan. Number 7. Kudeta in Chile. Nakatuon ang interes ng United States sa Chile noong 1973 dahil sa ideolohikal na labanan sa Cold War. Ang presidente kasi ng bansa na si Salvador Allende ay isang socialist at communist sympathizer na siya namang salungat ng United States na anti-communist. Sa kagustuhang patalsikin sa pwesto si Allende, ang US ay nag-ambag ng pondo, suporta at tulong militar sa Chilean military na siyang nagplano at nagpatupad ng kudeta.
Ginawa rin ang economic pressure sa bansa upang pabigatin ang ekonomiya. Sumuporta ang US sa mga propaganda campaigns upang manipulahin ang public opinion. Nagtagumpay naman ang kanilang kudita at ang pumalit sa pwesto bilang bagong leader ng bansa ay si Augusto Pinochet. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naganap ang mga paglabag sa karapatang pantao at malupit na pang-aabuso sa mga mamamayan. Ang pangingialam ng United States at ang kanilang pagsuporta kay Pinochet ay nagdulot ng maraming kritisismo sa international community at nag-iwan ng malalim na epekto sa politics at society ng bansa. Number 6. Nicaraguan Contras. Sa ilalim ng administrasyon ni President Ronald Reagan, ang United States ay nakialam at nakipagtulungan para pabagsakin ang Sandinista government sa Nicaragua na itinuturing nilang pro-communist. Bahagi ito ng kanilang patakaran noong panahon ng Cold War at para daw di kumalat ang komunismo sa Latin America. Binigyan ng malaking pondo at tulong militar ang kabilang panig, ang Nicaraguan Contras, at nagsagawa ng covert operations o lihim na operasyon ng CIA upang hindi halata ang kanilang involvement. Taong 1980s, umusbong ang issue na tinatawag na Iran-Contra Scandal, kung saan nadiskubring gumagamit ang United States ng mga pondo mula sa mga illegal arms sales sa Iran upang tustusan ang mga Contras. Dagdag pa ang aligasyon sa paglabag nila sa karapatang pantao, pag-atake sa mga sibilyan at iba't ibang krimen sa gitna ng laban. Nagdulot ito ng kritisismo mula sa mga human rights organizations dahil ang ganitong operasyon ay illegal at labag sa batas ng bansang United States. Number 5. Support for Afghan Mujahideen. Ang Afghan Mujahideen ay mga revolusyonaryong kumukontra sa pananakop ng Soviet Union sa Afghanistan noong 1979. Sa layo ng US na pahinain ng impluensya ng Soviet ay sumuporta ito sa mga revolusyonaryo sa kasagsagan ng Cold War. Ang Cold War ay ang panahon ng tensyon at kompetisyon sa pagitan ng United States at Soviet Union at ng kani-kanilang mga kaalyado. Para maabot nila ang kanilang layunin, nagbigay sila ng malaking halaga ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng operasyon ng CIA na tinatawag nilang Operation Cyclone. Bukod sa pinansyal ay nagsupply din sila ng armas na dinadaan sa Pakistan upang makarating sa mga rebelde. Gumamit ng diplomasya at propaganda upang magkaroon ng international support at para pahinain ng Soviet sa larangan ng international public opinion. Sa makatuwid ay nagtagumpay ang Afghan Mujahideen at napabagsak nila ang Soviet Union noong 1989. Subalit, pagkatapos ng digmaan ay nagkaroon ng instability ang bansa dahil sa internal na kaguluhan at magkaibang adhikain sa pagitan ng mga rebelde. Ang kasapi kasi ng Afghan Mujahideen ay galing sa iba't ibang grupo. Ang ilan ay sumapi sa grupong extremist tulad ng Al-Qaeda at Taliban na may malawak na impluensya sa rehiyon at maging sa buong mundo. Number 4. Invasion of Iraq. Unang nanghimasok ang US nang sakupin ni Saddam Hussein ang Kuwait noong 1990. Dito inilunsad ang Desert Storm Operation para palayasin ang pwersa ni Saddam. Pangalawa ay ang pagdeklara ni President George W. Bush ng War on Terror noong 2003. Ang dahilan ay ang paniniwala ng US na mayroong weapons of mass destruction sa Iraq. Ngunit hindi ito napatunayan matapos ang pagkabagsak ni Saddam Hussein. Ang digmaang ito ay nagdulot ng malawakang pag-aaksaya ng buhay, pagkawasak ng mga infrastruktura at walang humpay na kaguluhan sa bansa. Noong 2011, nagdesisyon ang US na bawiin ang kanilang mga tropa mula sa Iraq. Subalit, dahil sa pag-usbong ng ISIS at pag-aalsa sa mga lalawigan, bumalik ang mga ito noong 2014 upang tumulong sa paglaban sa teroristang grupo. Number 3. Support for UNITA in Angola. Ang Angola ay nagkaroon ng matagalang digmaan na nag-umpisa noong dekada 70. Pumanig ang US sa isang grupo na kung tawagin ay UNITA o National Union for the Total Independence of Angola laban sa MPLA o People's Movement for the Liberation of Angola. Ang MPLA ay isang Marxist organization na sinusuportahan ng Soviet Union. Para matugunan ang interes ng US, nagbigay ito ng suporta tulad ng financial aid, training at pang-supply ng armas. Ang digmaang ito ay nahantong sa proxy war. Ibig sabihin, ang dalawang malalaking kapangyarihan ay hindi direktang naglalaban kundi gumagamit ng mga kaalyado upang ipaglaban ang kanilang mga interes. Natapos ang labanan noong 1988 nang magkasundo ang magkabilang panig ng tigil putukan o ceasefire. Ang tawag sa kasunduang ito ay Bicès Accords. Matapos ang kasunduang Bicès, naging payapa ang sitwasyon sa Angola at nagsimula ang proseso ng demokrasya. Number 2. Interference in Venezuela. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit nang himasok ang US sa Venezuela ay ang sitwasyon sa karapatang pantao sa ilalim ng rehimen ni Nicolas Maduro. Nagpatupad sila ng economic sanctions laban sa Venezuela tulad ng paghinto sa kalakalan ng langis at mga asset. Bahagi daw umano ito ng kanilang pagsuporta sa oposisyon at pagtutol sa administrasyon ni Maduro. Nagresulta ito ng krisis sa supply ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing kalakal.
Dahil dito, milyon-milyong refugees ang nakarating sa iba't ibang bansa. Ayon kay Maduro, sinisikap ng US na magsagawa ng kudita at mag-install ng puppet government upang protektahan ang kanilang mga interes sa bansa. Ang Venezuela kasi ay may malaking deposito ng langis at ang US ay isa sa mga pangunahing importer ng Venezuelan oil. Number 1. Interference in Ukraine. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Noong 2014, naganap ang malawakang protesta at kaguluhan na kilala sa tawag na Euromaidan o Revolution of Dignity na nag-umpisa pa noong November 2013. Ito ay matapos tanggihan ng Ukrainian President na si Viktor Yanukovych ang Political Association at Free Trade Agreement kasama ang European Union. Sa halip, nagpa siya itong mas paboran ang ugnayang ekonomiko at politikal sa Russia. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, ay napatalsik ang presidenteng si Viktor Yanukovych noong February 2014. Pagkatapos nito, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil sa issue ng Crimea, isang puok sa Ukraine na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa krisis, nagpahayag ang US ng suporta. Nagpatupad ng economic sanctions laban sa Russia para pahinain ang ekonomiya. Nagbigay ng tulong militar, kagamitan, pagkain at medical supply. Bukod dito, nagbigay din sila ng pondo para sa pag-aaral at pagsasanay ng mga puwersang militar ng Ukraine. Dahil sa krisis, ay isinagawa ang mga negosasyon at pagpupulong-pulong upang magkaroon ng ceasefire agreement. Subalit, nagpatuloy pa rin ang tensyon sa loob ng ilang taon. Muling umaksyon ang Russia noong February 2022 at naglunsad naman ng counter-offensive ang Ukraine nitong June 2023 sa likod ng military assistance mula sa Western countries. Ano sa tingin nyo ang dahilan ng Amerika sa pangingialam sa ibang bansa? Concern lang ba talaga sila o may sariling nakatagong agenda? Comment your thoughts below.